Kailangan bang humantong pa sa pisikalan? Ilang sampal at suntok para umabot sa puntong wala ng balikan ang kanilang pagmamahalan? Ilang sapatos ang kailangang ibato o ihagis? Ilang cellphone ba ang kailangang mabasag? Lahat daw, mga kapatid, ayon sa isang manunulat, lahat daw ng masasayang pamilya ay iisa lamang at magkakatulad ang pinagmumulan ng ligaya. Pero lahat ng hindi masasaya ay malungkot sa kani-kanyang paraan. Mga kapatid, ilan kaya ang kagaya ng pamilya na ating makikilala sa Huwebes na ito? Nagaya ng kay Berto, isang residente ng Antipolo, na ang tanging kasama ngayon sa buhay ay ang kanyang anak na si Nonoy. Kung palagi nating sinasabi na ang ina raw ang ilaw ng tahanan, ilang taon na rin naninirahan ang mag-amang ito sa isang bahay na balot ng karimlan. Pero malamang ay marami sa atin ang may katanungan. Paano natiis ng nanay na itong mawalay sa anak? At paano pinalalaki ni Berto itong si Nonoy kung ang dahilan ng paglisan ng kanyang asawa ay kahirapan? Mga kapatid, kahirapan man, nako, mayaman naman po sa emosyon, sa damdamin at sa mga aral ang ating kwento sa araw na ito. Kaya mga kapatid, simulan na natin dito po sa Sana Lord ang dramang sinulat ni Ginoong Orly Aquino tungkol sa isang pamilyang pinagbuklod ng pagmamahal, winasak ng kahirapan at kukulayan ng panlilinlang. Kung ano ang ibig sabihin niyan, mga kapatid, ito na po ang dulang pinamagatang. Tahan na, Nonoy. Tahan na. Nonoy, anak! Narito na ang tatay. May pasalubong ako sa'yo. Nonoy, ngayon ka lang yata di sumalubong sa akin. Kahit narinig mo nang dumating ako, nakaupo ka lang sa higaan mo dito sa kwarto. Paborito mo pa naman itong pansit na pasalubong ko sa'yo. Eto. Salamat po, Itay. O anak, ba't ka umiiyak? Kasi po, bago kayo dumating, nakipaglaro ko sa mga kaibigan ko. Inaway ka ba ng mga kapitbahay natin habang naglalaro kayo? Hindi po. Pero sabi po nila malamang daw po mag-asawa na kayo ng iba. Ha? Ba't naman ako mag-aasawa ng iba? Kasi po iniwan kayo ng inay. At yun ba ang iniiyak mo? Sabi pa po kasi ng mga kalaro ko, pag nag-asawa na kayo ng iba, iiwan niyo na rin ako. Gaya ng ginawa ni inay. Kaya mapapag-isa na ako rito sa bahay. Anak, hindi totoo yun. At hindi mangyayari yun. Kahit iniwan tayo ng inay mo, hindi ako mag-aasawa ng iba. At lalong di kita iiwan. Promise po. Promise. Mamatay man ang kapitbahay natin. Lagi na lang po kayong nagbibiro. Kasi nga ayoko makita ka nalulungkot at umiiyak. Di po ba kayo nalulungkot na iniwan kayo ni inay dahil sumama siya sa ibang lalaki? Hindi anak. Hindi ako malulungkot at iiyak kahit iniwan ako ng inay mo. Alam mo kung bakit? Bakit po? Kasi ang nag-iisa kong anak na mahal ko ay kasama ko. Hanggat kasama kita, walang dahilan para malungkot ako at umiyak. Wala, anak. Si Nonoy, pero di pa rin ako makatulog. Kasi
ko lang maamin sa'yo, anak. Pero masakit. Sobrang sakit para sa akin na iniwan tayo ng nanay mo at sumama siya sa ibang lalaki. Sa lalaki makapagbibigay sa kanya na mga di ko kaya maibigay sa kanya. Kaya madalas niya ako awayin. Kaya ng huling pag-uusap namin. May, huwag ka magdabog. Baka masugatan ang kamay mo at baka marinig ka ni Nonoy na naglalaro lang sa kapitbahay. Baka mag-alala ang anak mo at akalain nag-aaway tayo rito sa bahay. Kung hindi ko ihahampas sa mesa ang kamay ko, di ko ilalabas ang galit ko. Berto, parang sasabog ang ulo ko sa laki ng problema ko. Kung tutuusin, wala ka naman dapat problemahin. Anong wala? Ang dami nating bayarin. Sa kuryente, tubig, renta rito sa bahay, pero pautang natin sa ilang tindahang nakapaligid sa atin. Kahit papaano nakakaraos naman tayo. Di tayo sumasala sa oras ng pagkain. Oo, kumakain tayo na 3 beses sa isang araw. Pero anong klaseng pagkain? Anong klaseng ulam? Mga pagkain pang mahirap. Tuyo, dili, sardinas. Kulang na lang magdildil tayo ng asin. Mula na magsama tayo, di na ako nakatikim ng ginhawa ng masarap na buhay dahil sa kakarampot na kinikita mo sa pagkukonduktor sa bus na ang sweldo mo kulang pang pambayad sa lahat ng mga bayarin natin. May naman. Sawang-sawa na ako sa hirap, Berto. Nakakapagsising nakisama ako sa'yo. Sising-sisi ako. Dahil di ko maibigay ang mga luho ni May, nilayasan niya kami ni Nonoy. Nakisama siya sa isang negosyanteng biyudo na mapera. Di na siya naawa sa anak namin. Mula nang iwan niya kami mag-ama. Madalas na matanlay si Nonoy. Madalas nang malungkot. Di makakain. Di makatulog. Kaya yan nangangayayat na. At kahit natutulog siya, bakas na bakas sa mukha niya ang lungkot. Ang hirap ng ginawang pag-iwan sa amin ng nanay niya. Kawawa naman ang anak ko. Sobrang kawawa siya dahil sa ginawa ng nanay niya. Ayaw nang magpautang sa mga tindahan na malapit sa bahay namin kasi di pa kami nakakabayad ni Itay. Kaya sa ibang tindahan na ako susubok mangutang ng sardinas at bigas para may mailuto ako hampunan namin ni Itay pag uwi niya. Kotse! Mabubundol ako! Buwisit kang bata ka! Huwag po kayong magalit sa akin. Ba't hindi ako magagalit sa'yo? Tumawid ka sa kalsada nang hindi ka tumitingin kung may parating na sasakyan eh. Sa pag-iwas ko, nabundol ka tuloy. Eh, bigla ako nakabig ang manibela ko. Kaya nabangga ko yung kasalubong ko sa sakyan na nasa kabilang linya ng kalsada. Sorry po, miniisip lang po kasi ako kaya di ko agad napansin na sasakyan niyo. Sorry. Ingut-gut ko kaya yung mukha mo sa semento para magtanda ka. Ano? Ha? Tama na yan. Yung driver ng sasakyan na bundol mong aregluhin mo. Naku, kung di umawat ako. Yung masasaktan talagang bata. Sampalin mo kaya para magtanda yan. Inay, salamat po, nakita ko uli kayo. Akala ko po hindi ko na kayo makikita uli mula nang iwan niyo kami ni Itay. Inay! Bilisan mo makipag-areglo sa driver na nabundol mong sasakyan. At hihintay na lang kita sa kotse mo. Oh, sige. Hindi ako pinansin ni Inay. Tinignan niya lang ako na parang hindi niya ako kilala. At tumalikod na siya sa akin. Inay! Sir. Miss, naku. Sorry, hindi ko sinasadya nangyari. Nakita mo naman may batang lalaking tumawid doon sa kalye. Iniwasan ko kaya nabundol ko yung sasakyan mo. Naku, buti ko nang masaktan yung buwisit na batang yun. Opo, sir. Nakita ko po. Kaya naiintindihan ko po kayo. Naku, ganito, Misa. Walang problema sa danyos, okay? Ipapagawa ko ang nasira sa kotse mo, ha? Salamat naman po kung ganon. Magpalitan na lang po tayo ng calling card para maipaalam ko sa inyo kung kailan at kung saan ko ipaparepair ang naging sira ng sasakyan ko. Okay po ba yun, sir? Oo, sige, okay.
Hana, anak. Akala ko pa naman kung napapano ka na kaya nadatnan kitang umiiyak dito sa bahay. Nabuwal ka lang pala sa kalsada dahil sa pagkagulat mo sa sasakyan muntik nang nakabundol sa'yo. Itay, kahit po nasaktan ako sa pagkabuwal ko sa kalsada, baliwala po sa akin yun. Ang masakit po sa akin, hindi ako pinansin ni inay na magkita kami. Nung makita ko pa naman po siya, tuwang-tuwa ako. Kasi mula nung iwan po niya tayo, matagal-tagal ko na siyang hindi nakikita. Miss na miss ko na po siya. At lagi ko pong ipinagpipray na sana makita ko uli siya. Kaya nga po na makita ko siya, yayakapin ko po sana siya. Yayakapin ko po ng mahigpit na mahigpit. Pero nung tawagin ko po si inay, tinignan lang niya po ako sandali na parang hindi niya ako kilala. Tapos tinalikuran na po niya ako. Kaya hindi ko po napigilang mapaiyak sa kalsada. At kaya naiiyak pa rin ako hanggang ngayon. Sa sobrang awa ko po sa sarili ko, itay. Ay, nako. Tahan na, anak. Tahan na. Hayaan mo, Nonoy. Hindi ka pinansin ng inay mo. Narito naman ako. Ako, anak. Ako ang yayakap sa'yo. Itay! Itay! Tahan na, Nonoy. Tahan na, anak. Akala ko kung ano lang problema mo, Leo, kaya hindi ka makatulog. Pia, hindi malis sa isip yung batang lalaking nabulan sa kalsada. Kasi muntik na siya mabundol ng kotseng bumangga sa sasakyan natin eh. Awang-awa ako sa kanya. Naawa nga rin ako sa batang yun. Totoo, muntik na siya madisgrasya. Pero pinagalitan pa siya at muntik sakta ng driver na yung masungit. Yung muntik makabundol sa kanya. Buti na lang inawat yung matandang lalaki ng babaeng kasama niya sa kotse. Oo nga. Pero kahit nasa ospital na ako kanina at nanggagamot ng pasyente, napapailing pa rin ako kapag naaalala ko yung kawawang batang lalaki. Totoo, oo. Mukha pa namang mabait yung batang yun, no? Oo nga eh, kaya lang parang may sakit siya. Nonoy, anak. Anak, pasensya ka na talaga. Ginising na kita kahit madaling araw pa lang. Kasi papasok na ako sa trabaho ko. Pag alis ko, mag-almusal ka na ha. Nakaluto na rin ako ng pangtanghalian mo. Huwag na huwag mong pababayaan sa pagkain ng sarili mo ha. Dadamihan mo ang kain mo para di nahuhulog ang katawan mo. Ang laki na kasi na ipinayat mo mula nang iwan tayo ng nanay mo. O siya, sige anak. Alis na ako ha. Anak? Itay. Nonoy, mainit ang noo mo. May lagnat ka. Masakit nga po ang ulo ko, itay. Naku anak, at nanginginig ka pa. Giniginang po ako. Naku, Nonoy. Huwag po kayong mag-alala sa akin, itay. Pumasok na po kayo sa trabaho niyo. Gagaling din po ako. Kaya ng dati pag nagkakalagnat ako. Anak, pag ganyan nagiging madalas na may sakit ka, di kita pwedeng iwan. Sige, hindi muna ako papasok sa trabaho para may pagamot ka. Dahil baka may sakit kang delikado. Nurse! Ipapagamot ko sana ang anak ko. Kumuha muna kayo ng number. Pagkatapos maghintay ho kayo na matawag ang numero nyo bago kayo papapasukin sa kwarto ng doktor. Hindi ho ba pwedeng magamot na agad ng doktor ang anak ko? Kasi may lagnat siya at nanginginig pa. At hinang-hina na siya, kaya karga-karga ko. Hindi ho pwede kasi may sinusunod ho tayong patakaran dito sa ospital. Sa dami ng mga nakaupong pasyente na naghihintay matawag ang numero,
Matatagalan bago matignan ng doktor ang anak ko. Mister, wala ho tayong Hindi ako papayag na di magamot agad ang anak ko! Huwag ho kayong magtaas ng boses at huwag ho kayong magalit. Baka matakot ho sa inyong ibang pasyente. Wala akong pakialam sa ibang tao. Gamutin niyo agad ang anak ko! Hindi ho pwede ang gusto nyo. First come, first serve po ang patakaran sa public hospital na to. Kung gusto nyo hong magamot agad ang anak nyo, dalhin nyo siya sa private hospital. Hindi pwede, hindi tama ang patakaran niyo! Ay, teka ho, wag ho muna kayong pumasok sa kwarto ng doktor! Doktor! Doc! Ano pong problema? Doktora! May sakit ang anak ko. Nanginginig at may lagnat. Kailangan magumot niyo po siya kaagad. Gagamutin ko po ang anak niyo mamaya kasi may inaasikaso po akong ibang pasyente. Gamitin mo na ngayon ang anak ko, Doc! Hindi po pwedeng sabay ako mag-check up ng mga pasyente. Isa-isa lang po. Anong klase ka ba, doktor? Sir, kalma lang po kayo. Nakikita mo na nanginginig at may lagnat ang anak ko. Ayaw mo pang gamutin. Nurse. Doktora Pia, pasensya na po. Hindi ko napigil ang mamang ito na basta nalang pumasok dito sa kwarto nyo. Kasi kararating lang po niya gustong magamot agad ang anak niya. Ang dami pong pasyenteng nakapila sa labas na naghihintay ding magamot. Sir, lumabas na po muna kayo dito sa kwarto. Kumuha po muna kayo ng numero at maghintay po muna kayong matawag bago ma-check up ang anak niyo. Naku, wala ka kwenta, doktor. Nakikita mo naman sa malagay na anak ko. Ayaw mo pang gamutin agad. Sir, susundin ko ang gusto mo, doktora. Kukuha ako ng numero at maghihintay na matawag nyo. Pero pag may masama nangyari sa anak ko dahil sa di mo agad paggamot sa kanya, ikaw ang sisisihin ko. Ikaw! May, wala ka bang ipagtatapat sa akin? May dapat ba akong ipagtapat sa'yo, Ed? Alam mo kung anong gusto kong malaman. Hinihintay lang kita magtapat kahapon pa eh. Pero wala akong mahintay. Kaya nagtanong na ako sa'yo. Tungkol sa... Tungkol sa batang lalaki muntik ko na nabundol ng kotse kahapon. Yun ba? Narinig kong tinawag kanyang inay. Ed. Anak mo ang batang yan, di ba? Oo. Ba't hindi mo agad sinabi sa akin? Kailangan bang pag-usapan pa natin ang tungkol sa dati kong pamilya? Oo! Kailangan! Para alam ko lahat ng galaw mo. Ang lahat na nasa utak mo. Dahil bago tayo nagsama, napagkasunduan natin na wala kang anumang ililihim sa akin. Hindi naman ako sumisira sa kasunduan natin. Ayoko lang kasing magkaroon pa ng kaugnayan sa dati kong pamilya. Kaya hindi ko nabanggit agad sa yung tungkol sa anak ko. Ang naging kasunduan natin ang pangatawanan mo. Huwag na huwag ka maglilihim sa akin kung ayaw mong putulin ko ang lahat ng luho na binibigay ko sa'yo, ha? Oo, susundin ko ang gusto mo, Ed. Dapat lang! Lahat ng gusto ko, sundin mo! Lahat-lahat para hindi mo matikman ang galit ko! Pia, may naging problema ka ba sa ospital? Nahirapan ka ba sa trabaho mo ron? wala namang pagbabago ang trabaho ko sa ospital, Leo. Maghapon ako nag-check up ng mga pasyente at nagre-reseta ng mga gamot. Bakit parang malungkot ka bago ako lumapit sa'yo? Naalala ko kasi yung isang lalaki na may kargang anak na batang lalaki na may sakit. Oh, bakit? Pagdating niya sa ospital, nagpipilit na gamutin ko agad yung anak niya. Hindi naman pwede yun dahil may ibang mga pasyenteng nauna sa kanya na nakapila. Nung sabihan ko siyang kumuha muna ng numero at maghintay na tawagin bago magamot ang anak niya, nagalit na siya sa akin. Huh? Pinagbantaan niya ako. Pag may masamang nangyari raw sa anak niya dahil sa hindi ko pagamot agad sa bata, ako raw ang sisisihin niya. Uy, grabe naman yung lalaking yun, no? Hindi ko naman siya masisisi. Natangay siya ng sobrang pag-aalala sa kanyang may sakit na anak. Kaya nagalit siya sa akin at nagbanta. Magagalit siya Libre naman ang paggamot sa public hospital. At kung minsan, may mga libreng gamot din doon. Ay, nako. Maghihintay nga lang dahil sa dami ng mga pasyente. Yan ang dilema o mahirap na kalagayan naming mga doktor, Leo. Kami yung naka-front hindi lamang sa paggamot ng mga pasyente, kundi maging sa pagharap sa sama ng loob o galit ng mga kapamilya ng pasyente. Kami yung shock absorber. Kaya mahirap maging doktor. Sobrang hirap. Mahirap talaga.
Nonoy, Mano po, Itay. kawahan ka ng Diyos, anak. Salamat nakakatayo ka na at nakakalakad. Wala na po akong lagnat, Itay. At di na po ako nanginginig. Anak, ba't may mga pulang bahid ang kamay mo? Kanina po kasi bago kayo dumating, may lumabas na dugo sa ilong ko. Ano? Dugo? Opo, Matingnan ko nga. nagkulay pula na nga pong panyo kong puti sa kapupunas ko ng dugong lumalabas sa ilong ko eh. May dugo nga lumalabas sa ilong mo, anak. At, teka, at may mga pulang mancha sa balat mo. Hindi ko po alam. Nonoy, kailangan ipagamot uli kita sa ospital para malaman natin kung ba't may dugo lumalabas sa ilong mo at ba't nagkaroon ng mga pulang mancha ang balat mo. Ano, Bert? Mag-advance ka na sweldo? Ba, kung pwede ho sana, boss. Ay, Kaya lumapit ho ako sa inyo para maipagumot ko lang ho yung anak ko. Kasi madalas ho magdugo ang ilong niya at nagkaroon siya ng mga pulang mancha sa balat. di mo naman kailangan ng pera sa public hospital eh. Oo nga po. Mahirap po magpagamot sa publikong ospital sa dami ng mga pasyente roon. Mas mahirap kita mapabali dahil may problema sa makina ng 2 bus ng kumpanya. Bilang supervisor, ang pagpapakumpuni sa mga sasakyan ng prioridad ko. Kaya hindi kita matutulungan sa problema mo. Boss, pakiusap naman ho. Ano pakiusap? Wala nga. Huwag mo ako abalain at marami pa ako asikasuhin. Lumabas ka na rito sa opisina. Boss! Labas! Mr. Blanco, may nakapagsabi ho sa akin na nagpapautang ka. Totoo ho yun. Ayun ho, kaya naparito ho ako sa inyo. Pero alam mo, nagpapautang po ako pag may collateral. Ano ho, collateral? Yung prenda. Leo? Oy. May kausap ka pala dyan sa labas ng gate? Oo. Nakikiusap na makautang sa atin, Pia. Hindi na ho bali, Mr. Blanco. Alis na po ako. Ha? Bakit biglang aalis yung kausap? Bamali ko. Tingin ko, parang parang may mabigat siyang problema. Pasensya na, miss, ha? May? Berto? Kala ko sino, nabangga ako nang hindi ko sinasadya. Ulam pala. May! Ed? Sabi ko na nga ba hindi ka mapagkakatiwalaan eh. Kaya pala yung kita sinundan na umalis ka ng bahay kanina. Wala akong ginagawang masama, Ed. May binili lang ako sa department store. Ano wala kang ginagawang masama? Ay nakipagkita ka sa dati mo kinakasama? Nagkakamali ka. Hindi sinasadyang pagkikita na. Sinungaling ka! Totoo ang sinabi ni May. Huwag ka nga makialam, ha? Huwag ka sumabat sa usapan namin! Ed, huwag kang mag-iskandalo rito sa kalye. Pinagtitinginan tayo ng mga tao. Pakialam ko! Diyan na kayo, ha? Hoy, lalaki! Huwag ka na makikipagkita kay May, ha? Pag nakipagkita ka pa sa kanya, baka mapatay na kita! Leo, alam ko kung bakit biglang umalis yung lalaking gustong mangutang sa'yo kanina. Malamang wala siyang collateral sa utangin niya sa akin, Pia. Hindi yun. Ano? Hindi? May alam ka bang ibang dahilan? Bigla siyang umalis dahil nakilala niya ako paglabas ng bahay. Kilala ka nung lalaking yon? Siya yung sinasabi ko sa'yo nagalit at nagbanta sa akin sa ospital nung minsan. Siya ba? Oo. Namukhaan ko siya dahil pamilyar na sa akin yung mukha niya. Bigla siyang umalis dahil malamang napahiya siya sa akin. Malamang, oo. Baka gusto niyang mangutang. Pampagamot sa may sakit niyang anak.
matagal. Mula ngayon, May, makinig ka. Hindi ka nalalabas ng bahay. Hindi naman totoong ibinibintang Huwag mo. mong ikita ang kasinungalingan mo. Ba't ba ayaw mong maniwalang hindi sinasadyang pagkikita namin kanina ng dati kong kinakasama? Sinadya niyo yun. Hirap mong paliwanagan. Ay, huwag mo pagsasabihan ng ganyan, ha? Huwag mo akong pagsasabihan! Sobra ka na, Ed. Napakabigat ng kamay mo. Kasalanan mo! Nabibigyan mo nga ako ng maginhawang buhay. Pero ubod ka naman ng seloso at suspetsoso. Nangangalagaan ko lang ang pangalan ko, ang pagkalalaki ko. Kahit wala akong ginagawang masama, pinagbibintangan mo ako, niloloko kita. Dahil alam mo kung pera lang ang kailangan mo eh. Kaya nakisama ka sa akin. Oo! Inaamin ko. Sawang-sawa na ako sa hirap kaya iniwan ko ang dati kong pamilya. At gusto kong makatikim ng ginhawa sa buhay kaya ako pumayag sa alak mong magsama tayo. Pero di ginhawang pinapalasap mo sa akin. Binibigay ko sa iyo ang lahat ng pangangailangan mo. Sinusuklian ko naman ang mga binibigay mo sa akin ng katapatan sa'yo. Malalaman ko kung saan nakatira yung dati mong kinakasama. Ba't kailangan mo pang malaman? Sagutin mo yung tinatanong ko! Sagutin mo ako! Bibitiwan mo ang braso! Saan ko makikita yung dati mong kinakasama? Saan ko makikita? Saan? Saan? Berto! Umamin ka nga! Wala ako aaminin sa'yo, Ed. Hindi ako naniniwalang hindi sinasadyang pakikita niyo ni May. Hindi kita mapipilit maniwala sa ayaw mong paniwalaan. Hindi kayo totoong naghiwalay ni May. Ilang buwan na niyang iniwan kami ng anak niya, pare. Kayo pa rin hanggang ngayon. At kayo na ang nagsasama. Nakisama lang sa akin si May para masuportahan kayo ng anak niya. Hindi totoo yan. Aaminin mo nga ba? Ha? Kitid talaga ng utak mo, pare. Sinasabi ko lang ang alam kong totoo. At buti pa umalis ka na nga. Oy, huwag mo nga akong pagtatambuyan, ha? Huwag mo akong pagtatambuyan! Walang saysay na makipagtalo ko sa'yo. Huwag mo akong talikuran! Bitiwan mo ang braso ko! Ano bitawan, ha? 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 Ano? Ano? Ba't mo ako sinuntok? Oh, gusto mo pa? Away ang gusto mo, ha? Oo! Pagbibigyan kita! Sige! Sige, away tayo! Oo! Sapakan tayo! Napuruan ako! Lakas ng loob ng mga away. Lampa ka naman pala. Pag di ka pa umalis, lulumpuin na kita! Tay! Tama na po! Huwag na po kayo makipag-away! Nay, Itay! ba't bigla mo hinawakan ng dibdib mo, anak? Nanghihina na naman po ko, Itay. At di ako makahinga. Nanay! Nanay! Doktora, ba't ka napailing? Hindi po magandang nakikita ko mga simptomas sa inyong anak. Mga sintomas na ano, doktora? Ang sinabi niyo pong madalas niyang pananamlay, pangangayayat, panginginig at pagkakaroon ng lagnat. Opo. Pati ho yung pagdurugo ng kanyang ilong at pagkakaroon ng mga pulang mantsa sa balat. Pati yung pangihinaan niya ha, at nahihirapan siyang huminga. Ano po kaya ang dahilan ng mga yun? Malalaman po natin kung masusuring mabuti ang inyong anak. Doktora, please, gawin niyo po ang lahat para magamot ang anak ko. Kailangan hong masuri muna ang inyong anak sa pribadong ospital o sa ibang klinik na kumpleto sa pagsusuring medikal. Dahil kulang na kulang po sa makabagong kagamitan itong ospital namin Ay, dito. naku, doktora naman. Libreng check-up lang po ang pwede kong magawa sa anak nyo. Naiintindihan ko po. Pag dumaan na po ang anak nyo sa mga pagsusuring irerekomenda ko, matitiyak na po natin ang tunay niyang sakit. Kawawa naman si Nonoy. May sakit siya. Marami siya nararamdaman di maganda. At hirap na siya. Pero kailangan pansamantala ko siyang iwan sa bahay na mag-isa para makapasok ako sa trabaho ko. Para kahit papaano naman kumita ako. Mamang konduktor, malapit na po bang gasolinahan na katapat ng grocery? Po? Gasolinahan na katapat ng grocery? Oo, yung sinabi ko sa yung bababaan ko pagsakay ko pa lang dito sa bus. Ay, naku po. Nakalampas na po tayo ron. Ha? Ba't di mo pinaratumbas ng mapadaan tayo ron? Sinabi ko naman sa yung di ko alam yun eh.
Pasensya na ho, Tay. Sumakay na lang ho kayo pabalik. Kalimutan ko. Wala kang kwenta ko, doktor. Kung di ako makapagtimpil, ako, magugulpi kita. Para mo na nga itong boss. Para! Para! Mr. Bravo, Kayo pala ang nag-doorbell. pasensya na ho talaga. Namumukhaan ko kayo. Minsan ako kayo naparito eh. Opo, ako nga'y lumapit na sa iyo minsan na nakikiusap na makautang ho. Oo, pero umalis kayo noon. Dahil wala ho akong may peprenda sa utangin ko sana sa inyo. Ganun po pala. Opo, kaya sinubukan kong lumapit muna sa iba. Pero kung kani-kanino na ako nakiusap, wala rin makakapagpautang sa akin. Kaya nagbalik na ho ako rito. Naku, mukhang mabigat po ang problema nyo Yun nga po, wala pa rin ho akong may peprenda sa inyo. Pero nagbakasakali ho ako na mapautang mo dahil kailangan ko ho talaga ng pera para mapasuri ko ang anak kong may sakit. Huwag ko kayo mag-alala ha. Tutulungan ko po kayo. Oh, kahit wala ho akong may kokolateral? Kahit wala, oo. Ay naku, maraming salamat po. Naku, Wise. Teka, wag ko kayo umiyak. Wag, tama na. Sisikapin ko makabayad agad sa inyo. At habang buhay kong tatanawing utang na loob sa inyo, pag napautang niyo po ako ng pampagamot sa anak ko. Naawa ako dun sa lalaki may anak na may sakit, yung minsang nagalit at nagbanta sa'yo sa ospital. Kaya ayun, pinautang ko siya ng malaking halaga kahit wala siya naiprenda sa pinautang ko sa kanya. Naiintindihan ko naman siya sa naging galit niya sa akin noon. At napatawad ko na rin siya kahit hindi siya humingi ng paumanhin sa akin. Hindi ko na inaasama makakabayad siya sa pinautang ko sa kanya. Okay lang yun. Ang mahalaga, natulungan ko siya. Tama. Mabuti, pareho lang tayo ng pananaw sa buhay, Ginawa lang natin ang mas mabuti, Leo. Mas mabuti nang magpatawad kaysa patawarin. At mas mabuti nang tumulong kaysa tulungan, hindi ba? Magandang umaga po, Doktora. Magandang umaga naman po. Upo po kayo. Maraming salamat, Doktora. Kamusta po? Naipasuri ko na ho ang anak ko sa mga pagsusuring inirekomenda niyong gawin sa kanya. Buti naman po kung ganun. Ito po ang resulta ng mga pagsusuri sa kanya. Basahin ko po. Dok, ba't po kayo napailing? Tama po ang hinala ko sa mga sintomas ng sakit ng inyong anak. May mabigat po siyang sakit. Ano pong sakit? Ang inyo pong anak may leukemia. Leukemia? Cancer po sa dugo, sir. Sakit na may iba't ibang uri. May uri po ng leukemia na mabagal ang pagkalat, na sanhi ng pagkakaroon ng sobrang dami ng mga abnormal blood cells na nililikha ng bone marrow. Pero ano po, Doktora? Sa kasamaang palad po, ang naging sakit po ng inyong anak ay acute lymphocytic leukemia. Isa pong uri ng karamdaman na mabilis lumago. Nagiging talamak sa loob lang ng ilang linggo at wala na po itong lunas. Itay, hindi pa po ba ako uuwi? Mukhang hindi pa, Nonoy. Sabi ng doktor, kailangan daw makonfine ka muna rito sa ospital. Hanggang kailan po? Baka mga ilang araw nga. Gusto ko na po sanang umuwi kasi... Kasi ano, anak?
Kasi baka maisip po ni inay na umuwi sa bahay natin at dumalaw sa atin. Ay naku anak, may sakit ka na. Nahihirapan ka na. Pero sa halip na sarili mo ang alalahanin mo, ang nanay mo pa rin ang iniisip mo. Kahit kailan po di nawala si inay sa isip ko. Anak, narito ako. Sa lahat ng oras, laging narito para sa'yo. Alam ko po mahal niyo ako. Mahal na mahal kita, anak. Para sa akin, ikaw ang pinakamahalagang bagay dito sa mundo na meron ako. Mahal ko rin po kayo, itay. At hindi kita maipagpapalit sa kahit ano pa man. Pero mahal ko rin po si inay. Nonoy. Itay, miss na miss ko na po ang inay. Gustong gusto ko na po siyang makita at mayakap. Anak. Pwede po ba, itay? Pwede po bang sunduin niyo si inay? Ano, Berto? May sakit si Nonoy? Malubha ang sakit niya, May. Kaya na-confine siya sa ospital. Hindi ko alam. Paano mong malalaman? Paano? Mula nung iwan mo kami ni Nonoy, di ka na nakaalang kumustahin man lang kami ng anak mo. Berto. Naku, May. Kung ako lang, okay lang sa akin na di na tayo magkita. Pero si Nonoy, sa kabila ng pag-iwan mo sa amin, gusto kang makita ng anak mo. Mahal ka pa rin niya. At umiiyak siya paulit-ulit na nakikiusap para sunduin kita. At tawang-awa na ako sa anak ko. Kaya kahit labag sa loob ko, pinuntahan na kita. Kung tutuusin, hindi ka na dapat na parito. Pakiusap, May. Dalawin mo si Nonoy sa ospital. Hindi ko pwedeng payagang umalis sa bahay si May. Ed? Ed, dapat lang dalawin ni May anak niya. Katungkulan niya yun bilang isang ina. At malubha ang sakit na anak niya at nangangailangan ng kalinga ng isang ina. Sinabi ko na hindi pwedeng umalis sa bahay si May, kaya lumayas ka na. Ed, hindi ako aalis nang di kasama si May. Makulit ka talaga! Ano? Ha? Tutukan ng baril! Ed, baka pumutok yan. Talagang puputok to, Berto, pag hindi ka lumayas. Kakalat ang utak mo sa lupa! Inay. Nonoy. Itay. Anak, narito ko sa tabi mo. Dumating na po pala kayo. Kanina pa ako dumating, anak. Kanina pa ako rito sa tabi mo. Di lang kita ginising nang dinatnan kong natutulog ka. Akala ko po narito na si inay. Nanaginip lang po pala ako na dinalaw niya ako. Ang inay po. Darating na siya, anak. Darating. Dadalaw na po siya sa akin. Oo. Nang ipaalam ko sa kanyang may sakit ka, nangako siyang dadalaw siya sa'yo. Ba't wala pa po siya? Kasi anak, meron lang daw siyang asikasuhin muna bago pumarito sa ospital. Itay, salamat po. Sinunod niyo ang pakiusap ko at napakiusapan niyo po si inay na dumalaw sa akin. Pag nakita ko po si inay, pag nayakap ko po siya, wala na po akong mahihiling pa. Ako na po siguro magiging pinakamasayang bata sa mundo. Kaya nga magpalakas ka, anak. Magpagaling ka. Para naman makalabas ka na kagad rito sa ospital. Opo. Itay. Oh, Nonoy, ano nangyayari? Giniginaw na naman po ako. Nasakit na naman po ang ulo ko. Ay, naku. Mainit na naman ang noo at leg mo, anak. Nahihirapan na naman po akong huminga. At nagdudugo na naman ang ilong mo, anak. Itay, hirap na po ako. Anak, huwag kang mag-alala.
Tatawagin ko ang doktora. Maiwan muna kita sandali ha. Sandali lang ako. Itay. Doktor! Doktora! Dok! Huwag po kayong mag-alala. Gagawin ko po ang lahat para maisalba ang buhay ng inyong pasyente. Doktora! Doktora! Ang anak ko po! Puntahan niyo po kaagad ang anak ko! Mamaya na po, may inaasikaso lang po akong ibang pasyente. Puntahan niyo na po ang anak ko! Doktora, hirap na po siya! Hindi ko po pwedeng iwan itong pasyenteng naghihingalo, sir. Doktora, binabalaan talaga kita! Huwag po kayong magalit. Pag may masama nangyari sa anak ko, dahil hindi mo siya inasikaso kaagad, at pag namatay ang anak ko, ikaw ang sisisihin ko. Mananagot ka sa akin! Nonoy, anak, natawag ko na ang doktor. Darating na yun. Aasikasuhin ka na niya. Gagamutin, okay? Lakasan mo ang loob mo, ha? Nonoy, Nonoy, pati ka na kumikibo. Pati ka na kumikilos, anak. Nonoy, kumilot ka. Narito na ang tatay. Narito na ako, anak. Wala sa tabi niyo. Kasalanan ng doktora ang pagkamatay na anak ko! Kasalanan niya! Bakit nakapambihis kang panlakad? Aalis ako, Ed. Makikipagkita ka na naman doon sa dati mo kinakasama? Wala na akong balak magbalik kay Berto. Sa ginawa kong pag-iwan sa kanya at pakikisama sa'yo, alam kong mahirap nang tanggapin uli niya ako. Malabo nang magkabalikan kami. Saan ka pupunta? Dadalawin ko ang anak ko sa ospital. Hindi ako papayag. Sa ayaw at sa gusto mo, dadalawin ko ang anak ko. May, mahalaga sa akin ang material na bagay na naibibigay mo sa akin, Ed. Pero mas mahalaga sa akin ang buhay ng anak ko. Kuya, wala na rito sa ward yung anak mo. Wala na po. Kinuha na mo. Wala na po yung bangkal niya. Tama po. Hindi po ang anak ko ang dahilan ng pagbalik ko rito sa ospital. Ang doktor, si Doktora Pia, nasaan po siya? Ano po? Nurse, unahin mo kasi kusuhin yung mga pasyenteng emergency yung pangangailangan. Opo. Ayun siya. Doktora. Kayo ho pala. Nakikiramay ho ako sa pagkawala ng inyong anak. Di ko kailangan ng pagkunwaring pahikiramay mo. Halika! Bitiwan niyo ho ako! Huwag niyo pong ipitin ang braso niyo leeg ko! Nasasaktan po ako! Ano sa siya, doktor? Tulungan siya na ako. Ano security guard? Wala na namin! Wala na namin! Boss, ka pala, boss! Dali, usapan namin yan. Minahon ho kayo! Huwag niyo itutok sa leeg ko ang kutsilyo! Anak ko ang tanging dahilan kaya ako nabubuhay, Doktora. Eh, wala na siya. Wala na dahilan para ako mabuhay. At ikaw na naging dahilan ng pagkamatay na anak ko. Isasama kita sa hukay. Bago ako magpakamatay, lalaslasin ko ang leg mo. Papatayin kita! Kalma lang ho kayo! Pakiusap! Wala
Lalaslasin ko na ang leeg ng doktorang ito! Wag, Berto! Huwag kang ma-hostage na doktor! Baka wala mo siya bitiwan mo, patalim mo! Huli na ang pagdating mo, May! Huli na! Wala na si Nonoy! Wala na! Patay na ang anak mo! Oo! Namatay siyang uham-no sa pagkalinga mo! Sa pagmamahal mo! Kahit anong pagkalinga at pagmamahal ang gawin ko sa kanya, ikaw pa rin ang hinahanap niya! Ikaw! Ikaw na walang kwentang ina! Ikaw na walang kwentang babae! Ikaw na walang kwentang tao! Oo! Inaamin ko, nagkamali ako, nagkulang ako sa anak ko! Bagay na pinagsisisihan ko! Huling-huli na ang pagsisisi mo! Sa pagkawala ni Nonoy, nawalan na ng halaga sa akin ng lahat! Ang lahat! Kaya desidido na akong pumatay at namatay! Wag, Berto! Walang dahilan para mawala na ng halaga sa iyong buhay mo at mandamay ka pa ng buhay ng ibang tao dahil sa pagkawala ni Nonoy! Mahal ko si Nonoy! Mahal ko ang anak ko! Dugo ng aking dugo at laman ng aking laman ang nag-iisang dahilan kaya ako nabubuhay! Hindi ka dapat pumatay at magpakamatay dahil kay Nonoy! At wala na ang anak ko kaya dapat na rin ako mawala rito sa mundo! Unahin ko na patay na doktorang ito! Walang dahilan para maging desperado ka dahil hindi mo tunay na anak si Nonoy! Ano? Hindi ko tunay na anak si Nonoy! Oo, yan ang totoo na matagal ko nang inilihim sa'yo. Hindi mo tunay na anak ang anak ko. Anak ko si Nonoy sa ibang lalaki. Sa unang lalaki na pinagkatiwalaan ko pero pinagtaguan ako ng malamang buntis ako. Kaya nakisama ako sa'yo. Kinasangkapan lang kita ginawang panakip-butas para hindi ako mabilad sa malaking kahihiyan. Para hindi ako maging dalagang ina. Pero hindi kita minahal, Berto. Hindi kailanman. Kaya hindi ako nakatagal sa hirap sa piling mo at kaya iniwan ko sa iyo ang anak ko. Pero walang dahilan para pumatay ka at magpakamatay dahil kay Nonoy. Dahil hindi mo siya totoong kadugo. Berto, hindi mo siya tunay na anak. Pia, salamat hindi ka sinaktan ng hostage sa'yo. At salamat sumuko siya sa mga pulis. Alam mo, marami na akong taong nakasalamuha, Leo. Marami na akong nakitang nagmahal sa kanyang kapwa pero wala pa ako nasaksihang pagmamahal na higit sa nakita kong laki ng pagmamahal ni Berto sa kanyang anak. Na hindi pala niya tunay na anak. Oh my, Pia, grabe. Kakaibang magmahal si Berto. Totoo. Handa siyang pumatay at mamatay ng dahil sa pagmamahal ng isang ama.